Hello, welcome po. Good morning po sa lahat. Bigyan ko po kayo ng tips sa sinulid at sa karayom. May relasyon ba silang dalawa? Meron nga ba? Ito po. Bigyan ko po kayo ng tip. Simple tip lang po to para sa mga gustong matutong manahi. Minsan po nagkakaroon po tayo ng problema sa tahi natin. Lagi naglalaktaw, naglalagot. Din po natin napapansin ang nagiging problema minsan ay ang sinulid at ang karayom. Ito po yung karayom ng single needle. Karayom po yan ng single needle. Yan. Meron pong relasyon yan. Kung mapapansin nyo, may ang mga shield natin iba-ibang klase. May mga ticket 50, 75, 180, 120, yan po. Bakit po may ganon? Kasi po ang karayom natin may mga size 9, size 14, size 11, and so on. Marami po yan. Ngayon ganito po. Ang mga compatible kung tawagin o sabihin natin yung magkarelasyon. Ang 120 po ay pwede po sa karayom na size 11. Ayan po, 11 po yan. DB11 pwede pong gamitin sa 120 sinulid. Bakit po? Kasi po eksakto po yung pinaka-thread niyan sa yung butas niyan para siya meron po siyang allowance sa loob ng butas. Ayan po yung butas, diba? Pag pinasok po niya, eksakto po yan. Para pag tumatakbo ang makina, ang tahi niya, smoothly po nakakalabas ang sinulid sa butas ng karayom. Next, ang ticket 50 po, pwedeng natin gamitan po ng size 14 or 16. Yan po, yun po compatible. Hindi po natin pwedeng gamitin yung size 9 na karayom kasi may size 9 nito eh. Sa 50, hindi po siya kakasya sa butas. Dito. Hindi rin natin pwedeng gamitin ng size 120, ticket 120 ng sinulid sa size 9 kung size 9 to, kasi po masyado pong maliit ang butas ng size 9 para sa ticket 20. Ang compatible po talaga ay sa size 11. Pwede po natin gamitan ng 120 or 9 or 180 na sinulid, 180, 120 at saka 180 para sa size 11. I-pause ko muna po. Isusulat ko po yung mga dapat po ninyo malaman dito sa mga comparison na to.